Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ilang TNVS driver umalma dahil wala sa listahan ng mabibigyan ng 5,000 pisong ayuda. Pangulong Bongbong Marcos inanunsyo naman ang 10,000 pisong fuel subsidy sa bawat bus units. Mega oil price hike, umarangkada na. Diesel, papalo na sa 130 pesos hanggang 140 pesos bawat litro. NBI, handa umanong imbestigahan ang higit 400 nagsarang gasolinahan sa posibleng hoarding. Higit 4.56 bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga winasak ng PIDEA sa 13 Martires City sa Cavite. Sa MBC TV correspondents, mag-live-in partner arestado sa umunoy pagpatay sa isang Turkish national sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Gilas Women umangat sa world ranking matapos ang FIBA qualifiers. At sa Showbiz Spotted, 36 na kandidata sa 62nd Binibining Pilipinas ipinakilala na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dismayado ang ilang TNVS drivers na hindi nakatanggap ng ayuda sa Quezon City, bunsod ng malawakang taas presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga driver, mali-mali ang mga ipinasang pangalan ng kanilang mga transport network companies na hindi patiyak kung kailan maisasaayos. Una sa balita, si Val Gonzalez. Kung mahaba ang pila ng mga driver na kumukuha ng fuel subsidy, ay sangkaterba din ang mga nagrereklamong mga TNVS riders dahil sa hindi sila makakatanggap ng ayuda. Ito ay dahil sa mali-maling mga entries ng mga pangalan ng mga driver na isinumite ng kani-kanilang mga transport network companies o TNCs. Kung hindi mali ang apelyido, ay mali ang petsa ng kapanganakan ng mga riders. Kanina ay sinugod pa nga ng ilang mga rider ang designated area para sa TNCs para magreklamo. 15 years na akong driver ng TNVS. Alam na dapat nila yung files namin, lahat po ng TNVS driver. Pero pagpunta po dito sa subsidy po, mali pa rin po yung mga files na pinapasa po nila sa DSWD at saka sa LTFRB. Yun lang po yung kwento namin. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi mo pa matatanggap. Opo, matagal po. Magti 3 hours na po ako dito. Pero lalo lang silang dismayado dahil sa sagot na aayusin daw ang listahan ng TNC. Kaya ang tanong ng mga driver, kailan naman kaya ito? Problema nung sa inyo? Typing error po sa pangalan ko. Oo. Yun lang naman. Tapos, pinapunta ako rito para i-verify. Sa kaso sabi lang nila na ano pa ulit daw yan, i-reschedule daw ulit yung pagbigay. Hindi na namin alam paano. Ayun. Pila ulit. Pahirapan. Dapat may account naman kami. Dapat direkto na lang sa payout. Walang problema sa DSWD, wala ring problema sa LTFRB dahil sumusunod lamang sila sa listahang isinumite ng mga TNCs at silang mga TNBS companies ang may problema at kaya sila ang sinisisi ng mga driver. Napakalit na pera, pinaikot-ikot pa ako. Pinagtuturo na lang kung saan ako pupunta. Pagdating sa dulo, ngayon wala pala kaming maasahan tulong na cash assistant para sa DSWD. Diba? Sayang yung araw namin. 8,000 bilang ng mga TNVS riders ang mabibigyan ngayong araw ng ayuda sa Quezon Memorial Circle, habang bukas naman ay ang mga jeepney driver ang mabibigyan. Susunod naman sa araw ng Huwebes at Biyernes ang mga delivery service drivers, habang ang mga motor taxi riders naman sa araw ng Sabado.
Ang pamimigay ng fuel subsidy ay bahagi ng tulong ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon ngayong walang tigil ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpamahagi na rin ng ayuda ang pamahalaan para sa mga bawat unit ng bus sa bansa kung saan pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi nito sa PTEX Terminal. Narito ang report ni Letha Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga bus operators sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation, 27 operators na may higit 1,000 bus units ang unang nabigyan ng ayuda. Tumanggap ang mga ito ng 10,000 pisong subsidy para sa bawat bus unit. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi lamang sa Metro Manila ang programa dahil ipatutupad ito sa buong bansa. Tiniyak rin ito na magiging maayos ang sistema ng distribusyon na gagawin sa iba't ibang pamamaraan. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. We can do it via digital payment o mga GCash. You can go to the ATM. May mga card naman na may hawak naman, may card naman yung mga driver natin, at saka lahat ng operator nag-issue ng card. Pwedeng gamitin yun. Meron pa ring iilan na talagang gusto nila, ayaw nilang gawing digital. Kaya meron pa, pwedeng mag-issue ng cheque. At kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical. Pag as much as possible ang gagawin natin ay digital payment. Kasabay nito ay hiningi ng Pangulo ang tulong at kooperasyon ng mga bus operator at mga tsuper para hindi maging mabigat sa mga pasahero ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East. Para sa MBC TV Network News, ito si Letha Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagdag dagok para sa mga motorista ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw kung saan higit 100 piso na ang kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, tatagal hanggang unang linggo ng Mayo ang kasalukuyang supply ng bansa kung saan apelan nito sa publiko magtipid sa paggamit ng langis. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Pumapalo na sa 3 digits ang presyo ng petrolyo kada litro ngayong unang araw ng bagong bugso ng one-time big-time oil price hike. Kaiba ito sa unang 2 linggo na utay-utay ang presyo ang pagpapatupad ng Department of Energy o DOE. Sa ngayon umabot na ang presyo sa Metro Manila at ilan pang lungsod sa 100 pesos hanggang 130 pesos ang kada litro ng diesel, habang abot yan hanggang 144 pesos para sa diesel plus. Habang higit 100 piso naman hanggang 165 pesos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Mas mataas ito kung ikukumpara sa mga presyo sa mga katabing bansa ng Pilipinas, bunsod ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, ito ay bunsod ng kawalan ng indigenous source sa bansa o mapagkukunan ng sariling langis. Gayon din ang kawalan ng kontrol sa presyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. So wala po tayong mga indigenous source. We don't have oil in this country. Maliit lang, konti lang siya. And so we import most of it. About 99% of ang ginagamit po natin sa mga sasakyan natin, galing po ibang bansa yan. So we don't have control of the supply as well as of the price. And second po, we have many of our, this is an unregulated industry because of the oil deregulation. So we leave it to the companies also to determine the price with the proper pegging sa maps, sa presyo ng international. Pero government does not dictate the price. Inaasahan naman tatagal pa hanggang 45 days ang kasalukuyang supply sa bansa mula March 20 hanggang sa unang linggo ng Mayo. Pero paglilinaw nito na nakadepende sa behavior ng mga tao ang itatagal ng supply, kaya pala nito sa publiko na magtipid sa paggamit ng langis.
magtipid tayo sa konsumo natin sa gasolina, sa diesel at electricity, then the 45 days can even be 60 days. Bukod dito, tinatrabaho na rin ng DOE ang pagbili ng mas maraming reserba o buffer stock na langis mula sa ibang bansa. Kabilang dito ang kasado ng 400,000 na bariles na langis mula sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, habang under negotiation pa ang karagdagang 600,000 mula sa iba pang bansa. Ayon kay Garin, ito ay tatagal na 5 araw at kayang saluhin ng ikalawang linggo ng Mayo kung sakaling maubos ang kasalukuyang supply. Samantala, maglalaan naman ang DOE ng 20 billion pesos na pondo para sa pagbili ng diesel, kung saan target ang 2 milyong bariles ng krudo. So we have to make sure that these are legitimate traders or companies. So ang maximum namin is 2 million, minimum would be 1 million. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang aabot sa 4.56 bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sa 13 Martires City sa Cavite. Sinaksihan ni Interior Secretary John Vic Remulla at iba pang opisyal ang destruction activity sa isang waste management facility. Mahigit 1,000 kilo ng mga solid na iligal na droga at ilang liquid substance ang sinira sa pamamagitan ng thermal decomposition o pagsunog. Kabilang dito ang shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at iba pang kemikal. Kasama rin sa sinira ang mga drogang natagpuang lumulutang sa karagatan ng Palawan. Ayon kay PDEA Director General Isagani Pere Oneres, patuloy ang ahensya sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad at transparency sa pagwasak ng mga iligal na droga upang matiyak na hindi na ito muling mapakikinabangan. Samantala, tuloy-tuloy rin ang kaparehong mga aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi namin tinatawag itong war on drugs. It is a campaign against the illegal drugs. Yung war on drugs, maraming namatay. Sa campaign on illegal drugs, sisigurado namin na ang proseso, ang batas, ang siyang nakasaad sa ating mga libro ng batas sa Pilipinas ay ating sinusunod. Ito bang nakikita nyo ngayon ay collaboration ng whole of government. Wala pa rin abiso sa House Justice Committee ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung pupunta sa pagsisimula ng impeachment proceedings bukas. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, walang indikasyon na sisipot si VP Sara. Ayon kay Ridon, ang pakikiisa sa impeachment proceedings ay bahagi ng constitutional process at pagkakataon ito kay VP Sara na direktang sagutin at ibigay ang kanyang panig sa matagal ng alegasyon laban sa kanya. Una rito, naniniwala si Ridon na tatawid sa Senado ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Iginiit naman ng Department of Education o DepEd na dumaan sa malalimang konsultasyon ang inaprobahang 3-term calendar sa mga pampublikong paaralan sa susunod na school year. Bunsod ito ng pagtutol ng ilang grupo na anila ay minadali ang pagpapatupad habang hindi nasusolusyonan ang tunay na problema ng edukasyon. Magbabalita si Rovic Manuel. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education o DepEd para linawin ang paglilipat sa 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan sa school year 2026 to 2027. Ito ay kasunod ng pagtutol ng ilang grupo sa naturang polisiya tulad ng Alliance of Concerned Teachers o ACT at sinabing nagpatupad na naman ang kagawaran ng polisiya ng minadali, kulang sa konsultasyon at kahandaan. Ayon sa grupo, hindi solusyon ang pagpapatupad ng 3-term school calendar sa lumalalang krisis sa sektor ng edukasyon, kabilang na dyan ang kakulangan pa rin sa classroom at kagamitan, mababang pasahod at dami ng workload sa mga guro. Dagdag pa, ipapasa na naman nila ang responsibilidad sa ibaba na kulang sa paghahanda tulad na lamang ng K-12 curriculum kung saan ang mga nasa eskwelahan na nila ang gumawa ng paraan para sa mga kakulangan. Kasunod nito, iginiit ng DepEd na estratehiko ang hakbang at dumaan sa malawakang konsultasyon mula sa mga guro, lider ng paaralan, mga magulang, mga mag-aaral at sa mga kinatawan ng public at private education sector.
Nilinaw ng kagawaran na ang pulisya ay bahagi ng mas malawak na programa para ayusin ang batayang edukasyon sa Pilipinas. Kinikilala rin umano ng DepEd ang mga mungkahing hakbang para sa pangapaghahanda nito tulad ng pilot testing at calibration ng digital school forms. Titiyakin din niya na magiging maayos ang transition at patuloy na makikinig ang DepEd sa mga feedback at tututukan ng pagpapatupad ng polisiya batay sa field experience. Sa ilalim ng polisiya, ang 3-term school calendar ay bubuuin ng 54 instructional days at 10-day assessment period sa first term. 55 instructional days naman at 10-day assessment para sa second term, habang 61 instructional days at 6-day assessment period naman sa ikatlong term. Hakbang umano ito upang mas mapakinabangan ng husto ang mga oras ng pagtuturo at masolusyonan ang problema sa compressed learning periods dulot ng mga suspension sa klase at iba pang mga aberya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, matapos ang kanilang stint sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament, ang Gilas Women umangat na sa world ranking. Ang mga detalye sa report na ito. Umangat sa world rankings ang Gilas Pilipinas Women matapos ang kanilang kampanya sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament noong nakaraang linggo. Sa pinakabagong tala ng FIBA, umakyat sa number 30 ang Pilipinas mula sa dating number 39 noong August 2025. Tinapos ng Gilas Women ang torneo na may 1-4 record. Tampok ang 74-59 victory laban sa world number 19 na Colombia. Nanguna sa naturang laban si Casey De La Rosa na nagtala ng 25 points and 18 rebounds upang pangunahan ng koponan sa makasaysayang tagumpay. Samantala, kinilala rin ang Gilas Women sa All Women in Sports Awards dahil sa kanilang gold medal finish sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand at sa kanilang unang paglahok sa FIBA qualifiers. Sa kabila ng limitadong panalo sa torneo, itinuturing na malaking hakbang ang kanilang performance sa patuloy na pag-angat ng Pilipinas sa international basketball stage. Sa aming pagbabalik, Kel Oheb Soriano may bago na tahanan sa esports. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Higit 400 nagsarang gasolinahan sa Pilipinas. Iimbestigahan ng NBI sa posibleng kaso ng hoarding. Sa MBC TV Global, Iran, pinabulaanan ng umano'y naganap na negosasyon sa pagitan nila ng Estados Unidos. At sa Showbiz Spotted, SB19, may Chinese at Japanese collaboration sa kanilang upcoming album. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tumaas ng 8% ang oil shipment sa bansa para sa unang 3 buwan ngayong taon. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng pahayag ng palasyo na walang krisis ang bansa pagdating sa supply. Ang mga detalye kabilang ang pag-imbestiga ng NBI sa mga nagsarang gas stations. Tutukan sa exclusive report ni Kyle Bullas. Usapan po natin ang supply ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So, ito ang ipinahayag ng Malacanang kahapon kaugnay ng 3 linggo ng malakihang pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may nararanasang price disruption, sapat pa rin naman ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, kinumpirma naman ng Bureau of Customs na tumaas pa nga ang oil shipment sa bansa. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong March 20. Mas mataas ng 8% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Kung volume lamang aniya ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis sa langis. Ang umaangat po yung presyo hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no? Sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang
BOC, araw-araw po kaming naka-observa at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan. Una nang iniulat ng Department of Energy, nasasapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas hanggang sa 15 ng Abril. Ginawa naman ni Nepomuceno ang pahayag kasunod ng report mula sa Philippine National Police na higit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Dahil dito, bubuo na rin ng team ang National Bureau of Investigation para silipin kung sangkot ba sa profiteering at hoarding ang mga nagsara ng gasolinahan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posible kasing sinasamantala ng ilang kumpanya ng langis ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng magdulot ng economic sabotage. Hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin, tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So, malawak po na investigasyon at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa atin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng DOE sa PNP at DILG para matiyak na hindi hinuhoard ang mga supply ng langis. Matatandaang nito lamang mga nakaraang araw na aresto ng kapulisan ang ilang individual sa Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Ginubatan, Albay dahil sa illegal na pagbebenta ng petroleum products. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iminungkahi ng isang kongresista na gamitin ang ilang pondo na nasa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA bilang tugon sa pagbibigay subsidiya at tulong para sa mga apektado ng mega oil price hike. Narito ang report ni Milky Regunan. Dapat i-identify ng Department of Budget and Management ang bahagi ng 2026 General Appropriations Act na pwedeng mailipat at magamit sa fuel subsidies at emergency cash assistance. Ayon kay Representative Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List, may kasalukuyang allocation sa pambansang budget na pwede magamit sa kalimailangan ng pondo sa panahon na sa pagtaas sa presyo ng langis at matulungan ang mga apektadong sektor. Paliwanag ni Ordanes, Vice Chair ng House Appropriations Committee, may mga pondo sa 2026 GAA ang classified bilang discretionary, contingency at unprogram na pwede ikonsidera ng DBM para pandagdag sa fuel subsidies at emergency cash aid. Gate ni Ordanes, kung kailangan ng pag-aproba ng dalawang kapulungan ng Kongreso, dapat agad nang mahipag-ugnayan ang DBM para mapabilis ang proseso. Anya, ang remittances mula naman sa government-owned and controlled corporations at pagbenta sa ilang government assets ay magsisilbing dagdag na funding sources para sa fuel subsidy programs. Dagdag pa ni Ordanes, kailangan maipatupad ang mga programa ng gobyerno, lalo na ang mga dapat simulan sa pagitan ng Abril hanggang Hunyo at bago ipatupad ang election spending ban. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes. Kahapon, opisyal lang inanunsyo ng Pag-asa ang paglilisa ng hanging amihan at ang pagpasok ng warm at dry season sa bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na natin ang mas mainit na panahon sa mga susunod na araw, ngunit posible pa rin ang mga bagyo na pumasok o mabuo sa loob ng ating par. Sa kasalukuyan, easterlies o mainit na hangin mula dagat Pasipiko nga ang nakakaapekto sa ating buong kapuluan. Dahil dito, asahan ng mainit ngunit maliwalas na panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. Para naman sa ating heat index ngayong araw, asahan ng 37 degrees Celsius dito sa Metro Manila habang 40 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan. Nagpaalala ngayon ng Weather Bureau sa publiko na mag-ingat laban sa mga heat-related illness na maaaring makuha dahil sa tindi ng init ng araw. Samantala, usapang trivia naman tayo. Kahapon nga, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang pagpasok ng warm at dry season. Dahil dito, asahan na ang pawis at lagkit season sa mga susunod na araw at ihanda na ang mga panangga sa init. Pero alamin na ano nga ba ang pinakamainit na temperaturang naitala sa kasaysayan sa ating bansa? Sa ating kasaysayan sa bansa, umabot sa napakainit na 42 degrees Celsius o 108 degree Fahrenheit ang pinakamataas na temperaturang naitala
ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Yan ay nangyari noong April 22, 1912 at May 11, 1969, parehong sa Tuguegarao City, Cagayan. Dito, naranasan ng tila mainit na kumot na didikit sa ating bala tuwing tayo ay lalabas ng bahay sa katanghalian. Sa Metro Manila, naitala naman ng 38.8 degrees Celsius na record high temperature noong April 27, 2024. Binasag nito ang record noong 1915 na nasa 38.6 degrees Celsius. At kung heat index naman ang pag-uusapan o ang pakiramdam na init ng katawan base sa kombinasyon ng temperatura ng hangin at halumigmig o humidity, ang pinakamataas na naitala ay noong August 2023 na umabot sa 60 degrees Celsius na naitala sa Kasiguran, Aurora. Ang buwan ng Marso, Abril at Mayo ang itinuturing na pinakamainit at tuyong mga buwan sa isang taon dahil sa easterlies. Dito rin idinedeklara ang pagpasok ng El Nino weather phenomenon o ang tinatawag na tagtuyot. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Patay na nang matagpuan ng Pasig City Police ang 15 taong gulang na dalagitang iniulat na nawawala simula noong March 18. Kinumpirma sa DZRH ni Police Colonel Hendrix Mangaldan, hepe ng Pasig City Police, na ang natagpuang bangkay ay ang nawawalang si Isabel Sofia Tablate matapos itong positibong kilalanin ng kanyang pamilya. Sinabi ni Colonel Mangaldan na natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang pabrika ng feeds o pagkain ng mga hayop sa Barangay Santola na pasado alas 2 ng hapon. Ilang kilometro lamang ang layo sa kanyang bahay. Natunton ang kinaroroonan ng dalagita sa tulong ng backtracking ng mga otoridad sa mga kuha ng CCTV camera. Natagpuan malapit sa bangkay ang isang nylon cord na kasama sa mga susuriin habang isasalang ito sa otopsiya. Pinabulaan na naman ng Iran ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump na nais daw umano nitong humiling ng ceasefire hinggil sa nagaganap na tensyon sa Middle East. Anila, taktika lamang daw ito ni Trump para manipulahin ang world market, gayong nagbabadyang tumaas muli ang presyo ng krudo. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Iran. Maring pinabulaanan ng bansa ang mga paratang ni US President Donald Trump na nais daw mo itong makipag-usap sa Amerika at humihiling ng tigil putukan o ceasefire. Ito'y matapos iutos ni Trump ang pagsuspend ng pag-atake nito sa mga Iranian power plant at energy infrastructure na 5 araw para magbigay daan daw di umano sa magiging peace talks. Pero buwelta ng Iran, walang kahit anong negosasyon ang nangyari bagkus nais lamang daw ni Trump na manipulahin ang world market ng langis, gayong wala pa rin daw pagbabago sa kalagayan sa Strait of Hormuz. Bagaman bumaba man ang presyo ng Brent crude sa US ng 10.9%, kung saan pumapalo na lamang sa $99.94 per barrel, ay nasa magbabago pa rin ito kung patuloy pa rin ang pagharang at pag-atake sa mga barkong dadaan sa Gulf. Samantala, balita naman mula sa Canada, parehong nasawi sa aksidente ang 2 piloto ng Air Canada Express CRJ-900 matapos bumangga sa isang fire truck habang papalapag sa LaGuardia Airport sa New York. Habang tinatena sa mahigit 12 naman ang sugatan na agad ding dinala sa ospital. Sa inisyal na investigasyon, tumama ang sasakyang panghimpapawid sa fire vehicle sa bilis na 24 na milya kada oras o 39 kilometers per hour. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang Air Canada at Federal Aviation Administration o FAA sa nangyaring insidente habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. At sa iba pang balita, 4 na Jewish ambulance naman sa North London ang biglang sinunog ng mga hinihinalang anti-Semitic hate crime o mga taong galit sa Jewish community. Ayon sa ulat, pag may-ari ng Hatsula ang mga naturang ambulansya, isang Jewish not-for-profit volunteer organization na siyang tumutulong sa pagresponde sa mga nangangailangan. Agad naman nagpadala ng 6 na fire engine at 40 bumbero ang London Fire Brigade para apulahin ang sunog. Kinalulungkot naman ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang nangyari at sinabing lubos na nakababahalang insidente, lalo na para sa mga residente at nangako magtutulungan umano sila na sugpuin ang isyu ng anti-Semitism sa bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng
T-pop, ilang araw matapos i-anunsyo magpapasiklab sila sa Lollapalooza sa Amerika, may panibagong pasabog na naman ang SB19. And this time, tungkol naman ito sa track list na kanilang ilalabas sa full-length album kung saan naka-collab nila ang dalawang international acts. Narito ang aking report. 18! Inilapag na ng SB19 ang tracklist ng kanilang bagong album na naglalaman ng 24 na tracks mula pagsibol, pagtatag, simula at wakas hanggang sa wakas at simula ng grupo ang bumubuo rito. At sa unang pagkakataon, nakakolab ng mahalima ang Taiwanese singer at tinaguri ang Queen of C-pop na si Jolin Tsai para sa kantang Emoji. Habang nagsani puwersa rin sila ng Japanese boy group na BE:FIRST para naman sa Toy Friend na una nilang pinerform sa nagdaang dunk showcase na ginanap sa Yokohama, Japan ito lang din Marso. Maliban sa Emoji at Toy Friend, kabilang din sa new tracks ang Memories, Ever Black, Wakas at Visa na nauna na nilang ni-release. Nakatakdang ilabas ang Wakas at Simula full-length album sa Biyernes, March 27. Habang sa April 18 naman, magpapasiklab sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin sa SMDC Festival Grounds para sa kanilang Wakas at Simula The Trilogy Concert Finale. At sa aking pagbabalik, 36 na kandidata magpapasiklaban sa Binibining Pilipinas, ipinakilala na. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, pagtitipid sa gitna ng pagsipa ng presyo ng krudo. Dapat pangunahan ng mga nasa gobyerno ayon sa isang senador. Sa MBC TV Sports, Oheb lumipat na sa Honor of Kings matapos ang kanyang MLBB career. At sa Hoy Bawal Yan, panukalang batas para sa anti-ticket scalping, pinamamadali na sa Senado. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang balak na sabayang transport strike ng iba't ibang grupo sa gitna pa rin ng silit presyo ng petroleum products. Ang mga detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel? Joel, parehong template ng seguridad ang gagamitin ng pambansang pulisya para sa inihahandang transport strike ng iba't ibang grupo sa Marso 26 sa 27. Ayon kay PNP spokesperson, First Secretary General Randolph Tuanyo, nasa 50,000 tauhan ng hanayang naka-alert para sa bayan tigil pasado sa protesto sa buong bansa. Gayong di nakahanda pa rin umano halos sa 1,300 assets ng PNP upang ang libreng sakay sakaling kailanganin. Yung libreng sakay sa ating mga kababayan nagsimula noong nationwide transport strike noong Webes at yung mga patuloy na strikes na magaganap pa. Initially po, binigay niya po na libreng sakay para sa NCR area alone ay 18 buses. Sa nationwide scale, ito po ay umabot na 1,285 o almost 1,300 na libreng sakay. Sa magkaiwalay na anunsyo ng grupong Manibela ng No to Oil Price Hike Coalition na magsasagawa sila ng inaasahang isa sa mga pinakamalalaking transport strike sa nakalipas na panahon. Kabilang dito hindi lang ang mga tsuper ng jeepney kundi maging ang mga UB Express at TNVS na apektado rin ng grabing pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala wala naman nakikitang matinding epekto ang PNP maging ang Metropolitan Manila Development Authority sa naunang mga holiday ng mga grupong Piston at Akto dito sa Metro Manila. Katapos nga lang ng Metro Manila Council kung saan anunsyo ni MMJ General Manager Nicolas Torre III sa iwalay na issue ang exempt sa mga fuel tanker o fuel truck sa truck ban at number coding scheme dito sa Mayhan. Ibig sabihin, simula ngayong araw ay hindi na huhulihin o hindi na i-implementa ang natutak polisiya sa mga nagdadala ng essential supplies gaya ng langi dito sa ibang pamahingasan sa National Capital. Pakinggan natin si LND General Manager Torre. May particular concern na kanina na lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approved na ng MMC. Pagkatapos may nagtanong nga kung ang LPG ba ay
LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative minister naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, as a truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Ang nabanggit na hakbang ay adi pa rin ng mga polisiya ng gobyerno upang maibsan umano ang nararamdamang krisis dulot sa pagtaas sa presyo ng langis. Sa Edgel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa live update, Edgel Parosa. Lead by example. Ito ang nais ni Senator J.V. Ejercito para sa kapwa manggagawa sa pamahalaan na manguna sa pagtitipid sa langis dahil pa rin sa nangyayaring gulo sa Middle East. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Magandang makita na mismong ang gobyerno ang manguna sa mga pagtitipid ngayon na nasa krisis ang bansa dahil sa gyera sa Middle East. Dagdagan pa ang inanunsyong 4-day work week sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ni Senator J.B. Ejercito kasunod ng panghihimok sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magpakita ng mga uri ng pagtitipid. Ipagpaliban muna ang mga hindi mahalagang biyahe lalo na sa abroad at mga team building activities. Hinimok din ang makasama ang senador na huwag gawing priority ang biyahe sa abroad ngayon. Bilang isang biker, hinimok ni Ejercito ang mga araw-araw pumapasok sa trabaho na mag-bike to work o gumamit ng bisikleta sa pagpasok gaya ng kanyang ginagawa pagpunta sa Senado. Ang kailangan lang ay sana maglagay ng shower area ang mga opisina ng gobyerno at kahit sa mga pribadong kumpanya para may magamit ang kanilang mga empleyado. Gaya ng gustong gawin sa Senado ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na maglagay ng shower area para sa mga gustong mag-bike to work o mga nag-e-ehersisyo bago pumasok sa trabaho o bago umuwi sa gabi. Umaasa si Ejercito na makapag-convene agad ang mga miyembro ng Crisis Committee na binuo ng Malacanang upang paghandaan ang tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa araw na ito, inanunsyo ng Petron Corporation ang muling pagtaas ng presyo ng langis. 10 pesos and 50 centavos per liter sa gasolina, 17 pesos at 50 centavos sa diesel, at 21 pesos and 50 centavos kada litro ng kerosene. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado naman sa umano'y pagpatay sa isang Turkish national ang mag-live-in partner sa bayan ng Ilog, San Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kasong robbery with homicide ang ipa-file laban sa mag-live-in partner na sospek sa pagpatay sa isang Turkish national na kainuman ng mga sospek sa Sitio Mampuso, Barangay Canlamay, bayan ng Ilog, Negros Occidental. Ayon kay Police Regional Office Negros Island Region o Pro-Inayar spokesperson Lieutenant Colonel Joe Malong, nakita sa loob ng tubuhan sa lugar ang 57 anyos na Turkish national na residente ng Barangay Kabug, lungsod ng Bacolod na wala ng buhay dahil sa mga tama ng pagpalo sa katawan at ulo ng biktima. Dagdag pa ni Malong, umamin ang mag-live-in partner na 34 anyos na lalaki at 35 anyos na babae na sila ang gumawa ng krimen. Na-recover din ang sasakyan ng biktima at personal na kagamitan sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang 35 anyos na wanted person na isang OFW na kauwi lamang sa Pilipinas na galing ito sa South Korea na may kasong Cybercrime Prevention Act of 2012 ang inaresto sa Barangay Payangan, Dinalupiang, Bataan alas 11:15 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect na edad 35 taong gulang na inaresto ng mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 2 Balanga City, Bataan. Ayon sa pulisya, naantala
Samantala, ang kanyang pagkakaaresto dahil siya ay isang OFW sa South Korea at kakauwi lamang nitong Marso 20, 2026 matapos matunton ang kanyang lokasyon na agad siyang inaresto at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Marso 15 hanggang 21, 2026, umabot sa 83 individual ang naaresto ng Police Regional Office 1 habang 8,500,269.20 pesos ang halaga ng illegal na drogang na kumpiska sa iba't ibang bahagi ng Riyong 1. Kasunod ng 78 anti-illegal drug operation na isinagawa sa naturang linggo. Umabot sa 305.20 grams ng shabu, 37.91 gramo ng tuyong dahon ng marijuana, 3 marijuana sticks at 32,100 na peraso ng marijuana plants ang na-recover ng mga operatiba ng Pro-1. Binigyang din ni Pro-1 Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes na nananatiling pangunahing prioridad ng kapulisan ng tuluyang pag-alis ng illegal na droga sa mga komunidad dahil sa malawak nitong pinsala sa kapayapaan, kaayusan at kinabukasan ng mamamayan. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ng LTFRB Region 8 na cash na matatanggap ng mga drivers at operators sa Region 8 ang kanilang fuel subsidy bilang ayuda sa pagtaas ng presyo ng krudo. Paliwanag ng LTFRB Information Officer Veronica Riposar na hindi na card ang gagamitin ngunit matatanggap ang cash sa pamamagitan ng mga e-wallet. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pang schedule sa nasabing distribution dito sa Region 8 at patuloy pa itong hinihintay. Gayunpaman, ayon sa LTFRB Region 8, mayroon na silang lista ang kanilang opisina sa mga beneficiary nito. Hiniling naman na nasabing mga drivers at operators dito sa Northern Samar na mapabilis sana ang pamamahagi ng nasabing fuel subsidy sa Rehiyon 8. Matatanggap ang tulong na cash sa pamamagitan ng Paymaya o GCash ayon sa LTFRB. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa mga concert goers ay madalas na ba kayong nauubusan ng tiket at umaasa na lang sa scalpers kung saan higit pa sa doble ang presyo. Ito ang naistugunan ni Senator Kiko Pangilinan kung saan hiniling nito ang mabilis na pag-usad ng panukala laban sa ticket scalping upang maprotektahan hindi lang ang mga fans kundi pati na rin ang artist. Ang buong detalye sa report na ito. Nanawagan ng mabilis na pagbasa sa Senator Kiko Pangilinan sa panukalang magbabawal sa ticket scalping o muling pagbenta ng mga ticket sa mga concert at iba pang activities na lagpas sa orihinal na presyo. Nakasad ito sa inihayang Senate Bill 1989 o Anti-Ticket Scalping Act kung sa binibigyan kahulugan ito bilang pag-hoard, pagbenta at pagbili ng mga admission tickets sa mga entertainment event na walang permiso sa organizer o distributor. Kung saan ang layo nito ay pagbenta sa mga ticket na higit sa 10% sa original price. Kabilang din dito ang mga gumagamit ng fake accounts at paraan ng panloloko upang makakuha ng access sa mga ticket at makaiwas sa security control. Ayon kay Pangilinan, layo ng batas na tuluyan na mawala ang gawain ito at upang mabigyan ng puwang ang mga Pilipino na makanood o makasama sa mga pagtatanghal. Hindi lang daw ito para sa mga fans, kundi upang protektahan din ng mga artist na magkaroon ng mas malakas na fan bases at mas mataas na revenue o kita. Samantala nakapalob sa panukala na sino mang mahuli rito ay maaaring makulong ng 6 na buwan o multang 100,000 piso para sa unang offense. Aakyat ito sa 1 taong kulong at 250,000 pesos para sa ikalawang offense, habang 3 taon ang ipapataw sa ikatlo at susunod pang offenses, kabilang ng kalahating milyong piso bilang multa. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng esports, kasunod ng anunsyong pamamaalam sa MLBB scene, ang esports player na si Oheb opisyal lang lumipat sa Honor of Kings. Ang mga pangyayari sa report na ito.
Formal nang nagbukas ng bagong yugto sa kanyang esports career si Kel Oheb Soriano matapos siyang lumipat sa Honor of Kings kasunod ng matagumpay niyang stint sa Mobile Legends Bang Bang. Opisyal na tinanggap si Oheb sa kanyang bagong kupunan noong Sabado na nagwakas sa ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanyang susunod na hakbang matapos ang indefinite break mula sa MLBB. Isa si Oheb sa mga kinikilalang gold laner sa MLBB kung saan naging bahagi siya ng Blacklist International Main 5 kasama sina Dannery Weiss del Rosario, John Ome Venus Villaluna, Edward Dapadap at Salik Haji Imam. Kasama ang Blacklist, nasungkit ni Oheb ang magkakasunod na kampyonato sa MPL Philippines Season 7 at 8 at muling nagkampiyon sa Season 10. Pinangunahan din niya ang panalo sa M3 World Championship kung saan kinilala si Oheb bilang Finals MVP. Lumipat din siya sa Team Liquid Philippines kung saan nakasama niya si Carl T. Nepomuceno at Alston Sanjay Pabico. Sama-sama nilang nasungkit ang kampyonato sa Season 15 at 16 at nakuha rin ang kanyang unang Mobile Legends Southeast Asia Cup o MSC title noong 2025. Gayunman, matapos ang kampanya ng koponan sa M7 World Championship, inununsyo ni Oheb ang kanyang pagbibitiw sa Team Liquid at pansamantalang paglayo sa kompetisyon. Siya na ang pinakahuling MLBB star na lumipat sa Honor of Kings, kasunod din na Tristan Yawi Cabrera, Rene J. Barcarce at John Paul H. Tuwo Salonga. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations, Binibining Pilipinas, Class of 2026. Opisyal nang ipinakilala ang 36 candidates na bumubuo sa ika-62 edisyon ng Binibining Pilipinas. Kabilang nga rito ang ilang beauty queens sa crossover mula Miss Universe Philippines to BBP stage. Gaya ni Gwendolyn Soriano ng Baguio, Sasha Lacuna mula Tarlac at Jarina Sandu ng Isabela. Habang muli ring susubukan ng beauty queen na si Tracy Sunyo na naging bahagi rin ng Diamond Batch ng BBP na masungkit ang corona. Para sa taong ito, Strength, Beauty at Sisterhood ang tema ng Binibining Pilipinas pageant. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, ang Davaoeña beauty na si Katrina Ann Johnson ang kinoronahang Binibining Pilipinas International, habang si Annabelle McDonald naman ng Iligan City ang itinanghal na Binibining Pilipinas Globe. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.